Mga friend, good noon ha. Maano naman tayo, ma-message naman tayo, no? Ang message natin is about God, no? Ang God, little lesson on life. Ang God may mga lesson sa atin life, no? Na hindi natin ang everyday natin na life ay andyan siya na nakatulong sa atin, hindi natin alam. Kaya yan, may mga lesson siya na kung kailangan natin apply sa buhay natin, no? Katulad ng anger, no? Kung kaisa ang anger sa walang kabuluhan, walang bagay, nag-react ka na ikaw man lang ang na-damage, no? Ikaw lang ang naapektuhan. Kaya yan ay sabi ng God sa atin, huwag maangry tayo, no? Huwag maangry tayo, kay ang result, tayo ang ma-damage, no? Katulad ng nangyari sa akin, na hindi naman totoo ang nakamessage doon, pinansin ko, nakapasayang sa akin performance dito sa atin na sana ako nang on top na sa isang iglap dahil sa kasalanan ng mouth ko, angry ako sa mga message sa akin na hindi naman totoo, ay pinatulan ko. Kaya indiyan ang nangyari, balik ako sa 0 at sa 1. Mahirap nang maibalik yan, pero sayang, pero wala na akong magawa. Nangyari na, kaya hindi mo na maibalik ang nangyari, kaya kalimutan na yan ang nang aliso na sa atin na ang nakaraan ay kalimutan na natin. Kaya wala na tayong magawa dyan. Kaya tayo din ang nagawa ng kapalpakan. Tayo man ang kailangan na hindi gawin yan, listen yan na ang mga bagay na malait at malaki. Huwag mang-angry tayo, ha? Kaya na-advise ng God sa atin na huwag tayo ma-angry agad kay akala nyo ang maapektuhan, ang ginaagrihan nyo, hindi. Tinawanan kayo na nagalitan nyo, nakaaway mo, kay gusto na yan nga mag-suffer ka, na malang may problema ka always, ganyan ang gusto. Ibinigay mo, kundi happy siya, no? Ngiti siya always, ayan, na-damage siya. On top na siya sana, balik siya sa number 1 o 0 pa. Kaya yan ay lesson sa atin, no? Yan ang little lesson ng God sa atin, ang galit na yan. Kaya yan ang natin babala natin na tayo din maapektuhan. Kaya mula ngayon, huwag magalit agad, ha? Kaya kung hindi mo lang totoo, pabayaan na lang. Bahala na kayo, kaya hindi naman yan totoo, no? Kaya yan ang gawin natin, i-apply natin sa buhay natin ang God little lesson sa ating life, on life natin, yan, no? Kaya ang next natin ang assurance, no? Ano bala kung sa ating buhay
i-assurance mo kung ano ang pangyayari sa katulad ng mga kung kaysa hindi mo alam, walang kasalanan na ang taong matagal mo na galit ka sa kanya sa mo may nagawa siyang hindi maganda sa iyo. Hindi naman niya alam yon na may kasalanan pala siya sa iyo. Sana hingin siya ng tawad sa iyo. Kaya yan, wag mo ipag-isipan ng masama ang kapwa mo tao agad, no? I-assure mo na gosip ka sa ibang tao na hindi maganda, nakadamit sa reputasyon mo. Kaya yan ang gawin natin. Huwag magalit o sa tao, tingin mo kaaway mo na siya. Pero sa katotohanan, wala pala siyang kasalanan. Kana, yan ang assurance, ikanon mo. Piyon mo na may kasalanan ang tao sa iyo. Kaya, so na mga kung kaisa may problema tayo na nagpaparten sa atin, no? Kaya, hindi mo ipailagay sa problema sa isipan mong mga walang kabuluhang bagay, no? Kung kaysa hindi ka makatulog kay dahil sa mga maliit na bagay man lang ang mga nangyari sa buhay mo. Kaya yan ang nag-post. Sino ang nasaktan, sino ang naapektuhan, kundi ikaw lamang. Kaya lesson sa atin yan. Yan, mabuti na lang. Kaya may God, silito lesson tayo on life natin. Kaya yan, i-apply natin yan sa buhay natin. Ang ng God sa atin, no? Na kung may maliit man lang mga problema, iwag nang palakihin. At sa mga nagalit mo, hindi mo alam, iba ang nagsabi, siya lang ang nakita mo na dyan, akala mo siya. Di kundi kaaway mo na ang tingin mo sa kanya. Kaya yan, mga friend, mo na totoong siya ang nagsabi ng hindi maganda o nakagawa na masama sa iyo. Kaya yan, napakaganda ng ni God sa atin na lesson, no? Na huwag tayong padalos-dalos. Huwag mong awayin ang taong wala man lang kasalanan pala sa iyo. Kaya yan, i-assure mo na siya git ang nagsabi ng mga hindi maganda sa iyo. Totoo, alam na natin ha? Kaya yan ang gawin natin, mapiyo mo, may kasalanan ang taong pinarusahan mo. Kaya madelikado, mapaya ka. Kaya wala pala sa kasalanan sa iyo, ipinatulan mo. O ang mga anak natin, pasaway yan. Kaya hindi natin disiplina ng maliit pa sila. Kaya pasaway sa tarag lumaki na sila, no? Kaya kailangan natin ang i-apply ang ating hindi ba? Nagsabi ako sa inyo na ang natin duties and responsibilities, good manners,
and right conduct. I-apply natin yan sa buhay natin. Kay yan ang mapaligaya sa atin pagdating ng ang mga anak natin ay malaki at malaki na. Hindi na tayo kailangan galitan mo sila, disiplina mo sila, kay marunong na sila ng maliit pa, dinisiplina mo na sila. Kung galitan mo sila, galitan ka rin nila, masamang loob mo, kay hindi ka nirespeto, pero yan, akala mo kasalanan nila. Pero hindi kasalanan nila, kundi kasalanan mo, kay hindi mo sila tinuruan ng maliit pa na respetuhin ang mga matanda sa kanila, no? At saka ang mga mali nilang mga ginawa ng maliit pa sila, sabihin na sa kanila na hindi yan kay hindi ka mag-lie, hindi ka mag-steal, hindi ka kung ano-ano pa iba, no? Respetuhin mo ang father, mother mo at ang mga taong sa iyo. Ituro na maliit pa sila para paglaki nila, wala ka ng problema, kay marunong na sila. Pero kung malaki na sila at saka mo pagalitan, igalitan ka ganyan. Balik ang ginawa mo, mali ang ginawa mo, balik sa'yo ang galit nila. Kaya kay hindi mo tinatinuruan ng maliit pa na respetuhin ka. At hindi mo sa kanila ang mga masamang mga gawain, masamang mga salita at mga sa mga ginagawa ng mga tao paglaki, kay hanggang pagtanda nila ganyan na sila at hindi mo na sila mapabago pa. Kay may desisyon na sila, ang kanilang desisyon ang masunod maski mali pa. Yan ang mangyari. Sino ba ang may kasalanan dyan kundi tayo din na mga mother, father, no? Pag maliit pa, sagot ang anak mo sa'yo, pinabayaan mo lang. Kundi nasanay na siya, kaya pag may ginalitan mo siya, balik galit din siya sa'yo. Kaya yan ang nangyari. May respeto ba ang taong children mo sa'yo? Ganyan ang gawin natin. Hindi ba? Nasabi ko na sa inyo na ang mga bata, itreningo natin. Maski sa gawain sa bahay, natin sila, partihan natin sila. Hindi lang sa pagkain na bigyan natin sila, no? Ato kainin mo, hindi yan. Maski sa gawain sa bahay, may rule dyan sila, no? Yan ang sabi ko sa inyo na kung 4 ang anak mo, 2 ang sa itaas, 2 ang sa surrounding sa bahay, no? Kung isa-isa sila, ang surrounding ang mag-clean, ang isa sa loob ng bahay, no? At ang turuan na silang magluto ng pagkain para sa pagdating ng pag-aral nila na mag-bench na sila, hindi sila hindi makakain, kaya hindi sila marunong nagluto, no? Mag-cook.
Di, mabuti lang kung in-front mo karinderya, kay kain ka lang dyan. Pagka finish mo, matulog ka agad, no? O pagka finish mo kain, patanaw-tanaw, paano na ang kinain mo dyan, at saka ka matulog, kay baka mabangungot ka naman, so, patamad-tamad ka, kay di, malapit mo lang ang ang bahay mo, no? Kaya yan, may isang dito sa amin nakatira. Hindi siya nagsabi sa mga kasama niya sa kay Dabay Party sa kapitbahay. Inibita siya, hindi siya nagsabi sa mga kasama, sakit dibdib niya. Ano ang nangyari? Pagka may ano ka, hihingi ng tulong agad. Umuwi siya. Sa ano pa lang, sa surrounding pa lang ng partisyon ng bahay nila at bahay ng isa. Namatay. Na heart attack. Siya sa ng bahay, no? Na tumba siya. Kaya yan ang hindi maganda, na huwag mahiya ka, matakot ka nang hindi mo masabi, pero ikaw ang mapiktuhan, ikaw ang ma-hospital, ikaw ang manitso, mamatay. Kaya pag pasama ang pakiramdam, isabi agad. Kaya yan, no? Sa mga bata, no? Kung disiplina mo ang anak mo, napakaganda na result. Kaya ito lang ang aming supervisor, no? Na ang aking kasama sa trabaho, napakaganda magdisiplina sa anak. Ako, saan ako makita nagrespeto, nakamay at sa noon. Dahil sa training ng nurse supervisor namin ng maliit pa. Ayan ang ito, hindi pwede ito kay kasalanan ito, ganyan. Ito, maganda ang marunong na pag-asawa na, marunong na sa mga gawain bahay, paghanap ng pera at lahat. Yan sa disiplina yan. Sa atin na nanggaling niya ang mga behavior nila. Yan ang isang dahilan na tayo ang idol ng ating mga anak. Hindi ba? Kung ano ang mother, father, ganyan din ang mga anak, no? Katulad na mga father na kung kaisa may barkada maglasing o mag-drink na mga alcohol, magkwentuhan, wala naman masama, pero sa mga anak natin, sundin nila yan, kaya akala nila wasto yan. Paglaki nila, mag-drink din sila na alcohol, kaya nakita nila sa ama nila, ganyan ang ginawa. Kaya yan, akala natin, nagawa tayo ganyan, walang maapektuhan, pero nagkamali ka. Kaya ang mga anak natin ay nakatingin sa atin. Kung anong ginawa nila natin, akala nila mabuti yan, kay ginawa yan ni Papa o di Mama, na kung anong mga ginawa ni Mama na hindi maganda, akala ng mga anak, wasto yan, simunod sila. Kundi na failure ang
hasta ang buhay nila ay naapektuhan, hindi naging maganda ang result. Yan. Ang anak ng aking nurse supervisor, tinuruan mag-ipon. From the kwan sila sa poor na family, mga poor na family, nag-billionaire. Hindi, maniwala ka pa at hindi. Na ganyan ang nangyari sa mga teknika lang, taktikaya lang sa buhay, no? Na sinunod na mga anak, sinunod na mga kapatid, sinunod na mga pamangkin. Ngayon, mga sabrod ang mga anak, mga bahay sa subdivision, at ang mga anak respetado saan pumunta, marunong mag-PR sa tao, walang kaaway. Yan. Sa atin yan, mga mother, father, ang umpisa. Kaya yan ang kailangan ang children natin, i-training natin, i-discipline natin, para pagdating ng panahon, mabuti ang result sa buhay nila. At ang sa mga anak nila, hindi lang sila mag-asawa naman ang anak nila, mag-asawa pa rin ang anak nila. Ganyan ang umpisa sa atin. Umpisa natin ang mabuting ginagawa, ang mabuting salita, at marami tayong masunod sa atin. Marami na tayong naturuan na disiplina, kay marunong silang tumingin sa mabuting ginawa. Yan, in-apply sa buhay. Kaya, mga children natin, i-disiplina natin, no? Yan, ang mga anak natin, kung pasaway, huwag galitan. Kung may mga taong iba, kay mapahiya yan. Pagdating ng panahon na pasaway ka man, kung matanda ka na, balik ang ginawa mo sa kanila, balik sa iyo. Sila naman, ito, nakaano ako, kung kaaway ang tingin sa iyo, kung di nakabalos na para sa amin, nakabalik agawa ako sa kanya. Kaya yan, ang natin, kung may kasalanan, itawagin at doon ang kalitan, at huwag paluin, huwag kundi ipaalam ang mga ginawang kasalanan, at i-explain na hindi, maganda ang result. Kung ano ang makadamit sa kanila, kung nila ang gina-advise mo sa ila, kung sa kanila, kung hindi nila i-apply sa buhay nila, sila ang matalo, hindi sila manalo hanggang kailan. Yan, kailangan nila ang comfort at advice natin para maging mabuti silang mga tao pagdating ng panahon na sila naman ang katulad natin na ganito na ang age natin, marunong sila. Kaya ang maliit pa sila, sinabihan mo na ng mali at tama, at ng respeto sa mga tao para walang kaaway, na mahalin ka ng kapwa-tao mo kung marunong kang magrespeto. Kaya yan, kung may kasalanan, huwag nang ibaliwala. Siling mo, pabiyaan, pasawayan, bahala sa kumakain sa kung hindi, siya na yung bahala. Hindi ganyan. Ipakita pa rin ang pagmamahal kay
ng ang tao kung minahal mo, balik pagmamahal din yan. Kaya, yan ang gawin natin sa mga anak natin, ha? Yan, courage mo sa kanila, no? Ayan, huwag abusuin ng atin sarili, no? Kaya kung may, yan ang sabi ko sa inyo, na kung may naramdaman na, ipakonsulta agad, no? Hindi sa mga doktor na hindi espesyalista sa kung anong sakit mo, kay mapunta ito sa death, no? Dito sa ating sa advice ng God dito ng lessons on life. Kaya yan, no? Mapunta sa death kung ang katawan mo iabusuhin mo, no? Inabalang pabayaan mo kung kailan ka lang kakain, pero hindi mo alam. Yan ang mag-cause ng ulcer. Yan. Huwag mong kung ano ang nag-cause ng sakit sa atin, huwag natin i-apply sa buhay natin, no? Yan. Ang kulang ka naman sa tulog, stroke ka, maano ka, no? Kaya yan, ikaw ang nag-create ng death mo. Kaya kung anong may mga ginagawa natin na ng sakit sa atin, i-eliminate natin yan. Huwag natin sigihin. Kay ma-cause ng death, kung mamatay ang tao, may balik pa ba ang buhay niya? Hindi na. Kaya sa atin ang disiplina. Tayo ang ng sakit na hindi tayo magkasakit. At tayo ang bumaba na hindi tayo magkasakit. Kaya yan, no? Nang eliminate ang mga pagkain o mga ginagawa na makakos ng sickness sa atin, no? Yan ang atin i-apply sa buhay natin, no? Mga pagkain lang nagko sa atin ng sickness, no? At sa mga ginawa natin na kung kaisa, andyan na, matulog ka na, hindi pa. Ilang ulit mo yan, kundi nagkasakit ka. Kaya yan. Tayo ang disiplinahin natin ang ating sarili, no? Kung at mga anak natin, disiplinahin na maliit pa. Para pagdating ng time na malaki na sila, marunong na sila, no? Hindi na sila. Kaya pag ang tao malaki na, hindi mo na sila mapabago pa kag na disiplina. Bakit? Kaya may desisyon na silang kanila. Maski mali ang desisyon nila, sila ang masunod. Kaya talo ka dyan. Wala kang makamit na tagumpay dyan, kundi malungkot. Kaya na-failure ka. Yan, kailangan disiplina, maliit pa sila. I-discipline mo na sila, no? Disiplina. At i-apply dyan ang good manners and right conduct, kag ang duties and responsibilities nila sang maliit pa. Maliit pa sila, kung anong kaya nila, ipagawa sa kanila. Kay hindi yan ay abusuhin natin, ipakainin lang at paupuin lang dyan at palaruin lang o paanuin lang. Hindi yan. May time yun na ituruan sila kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya yan, yes, contentment na tayo. Mayroon man sana na andyan na ang lahat, pero daw hindi pa tayo kontento. Kung ano pa ang ginawa,
na kung kaisa, baski sa masamang bisyo, basta ma-happy lang ako, pero ikaw naman ang madami. Nadasyon yan kung kaisa sa ating bahay. Nang hindi bala nagkaintindihan. May discourage ka lang kung ano ang gusto mo, hindi sinunod. Kaya yan ang disiplina na hindi natin nabigay sa kanila ng maliit pa sila. Kaya yan, nag-post tayo ng kanilang behavior na hindi natin magustuhan, no? Encouragement, yan. Na-failure tayo. Failure tayo. Kaya hindi natin sila tinuruan ng mabuti ng maliit pa. Sa paglaki nila, kaya ano lang sila ng gastos lang, hingi ng money sa iyo. Bigay ka naman gastos. Hindi mo sila tinuruan na kung bigyan ko kayo ng baon, mag-ano kayo, maski 20 lang everyday, kaya para kung maipon kayo na kung kayo na saan kayo punta na wala ng pera, may bakwan ka, may sa ipon mo, makatulong yan. Kaya turuan, maliit pa lang, turuan ng mag-ipon. No? Kaya ang failure sa atin yan dito sa atin na advice sa atin ng God, ang failure, sino ba ang nag-create ng failure? Kung sa atin family, sa atin mga matanda na mga father, mother, tayo na nag-create ng failure, kaya hindi natin tinuruan ng wastong behavior ang ating mga anak. Hindi mo sila tinuruan mag-ipon, huwag magastos ng walang kabuluhan, kaya napunta ka sa failure. Kaya, yan ang ating ang faith mo. Katulad sa God, mga faith natin yan na pamahal na sa atin, yan ang the best na gawin natin, no? Ang everyday mag-pray tayo. Yan. Ang family natin, ang pinaka-importante, kahit kung ang family natin marunong ka, yan ang family ng kaibigan kong nurse supervisor. Lahat sila napakayaman. Sa nguna ang mga pinakapur. Pero sa ngayon mayaman na sila. Kaya sa kanilang sa disiplina sa sarili nila, no, na ang family nila marunong magpatakbo ng buhay, no? Walang utang. Kung hindi, ipon lang. Kaya yan ang mga anak ipinag-aral ng caregiver ato sa abroad. Ang anak ng aming nurse supervisor, may bahay na up and down sa down. Ang mga Pilipino na may anak, sila nagtrabaho, doon inano sa bahay ng anak ng aming nurse supervisor, dala siya ng ng tinuruan ng mga bata at saka binantayan. Extra income pa. Yan ang gawin natin, no? Na favor. Kung marunong ka lang ang pera, yan, huwag matakot. Sa akala mo
Magsabrod ako. Baka hindi ako marunong. Hindi ako marunong magluto ng pagkain. Hindi ako marunong na. Kundi fair ka, hindi ka makaalis dito sa bansa natin. Kaya natakot ka magnegosyo. Kaya baka malugi ka, walang patuguhan ang takbo ng buhay mo. Kung may takot ka, kailangan maging brave ka, ha? Huwag matakot-takot, ha? Kung malugi ba, yan ang ilagay mo sa isipan mo. Kaya kung marunong ka lang, hindi ka malugi. Sa finances natin, kailangan maipon tayo. So, kung sino sa atin, sa family may kasalanan, ako nga nag-long distance na ako sa kapatid ko, kaya may nabuhan kaming dalawa, no? Kaya nabayaran ko na ang house, ipabayaran uli 300,000 natin. Pangluko naman yan. Oo, magkapatid kayo, pero ang katotohanan at hindi na, kung nabayaran ka na, huwag nang magtingil pa. Forgiveness na kaming dalawa, kaya happy. Mapunta tayo sa happiness, no? Yan. Huwag madamot sa iba, mag-giving ka rin, no? Give. No, hindi kayo sa iyo lang, no? Ang mga guidance natin, i-apply sa mga anak natin at sa ibang mga bata para maging happy tayo sa buhay natin. Kay ang the last na God's resolution on life, ang happiness. Kaya ang happiness. Sa ating mga message sa ngayon, kung i-apply mo sa buhay mo, ay ang makamit mo ay happiness. Happiness. Katulad ng example ko sa inyo na supervisor ko na ang disiplina niya sa kanyang sarili at sa husband niya at sa mga anak, nagkamit ng tagumpay. Natulong ka sa sila? Ha? Abat, nagtagumpay kay for sila napakapur kay marami silang magkapatid, napakahirap paaralin, pero ang ginawa, disiplina sa sarili at lahat ng mga malas o mga hindi magandang mga behavior, inerase yan. At lahat ng mapatagumpay sa kanila, in-apply sa buhay nila. Nga sa huli, ikaw nag-create ng happiness sa buhay mo. Saan ka sa'yo? Halin ka lang sa sa squatter area ka nakatira. Ang mga anak mo, napapinis mo ng pag-aaral o napa-abroad mo at mo siya isa may house and lot na sila at saka may sasakyan na. Lahat sila may trabaho na, lahat sila very happy. Hindi lang ikaw ang nag-create ng sarili mo gin-apply mo ang God's resolution sa online natin. Marami ang nakamit ng happiness. Hindi lang ikaw, kundi ang anak mo, ang husband mo, at kapatid, at mga pamangkin mo. Kaya yan ang ating lesson sa ngayon na kailangan i-apply natin sa buhay natin. Thank you very much, my friend. Kay Makatako.
I'm sorry. Kayo ang nag-create ng happiness sa buhay ninyo, ha? Kaya, thank you. Ay, sorry ha. Tay, dyan na sila? O, tayo, pwede pa. O, sige na, i-send na. Eme, ikwan. Post sa YouTube.